So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ito na nga po, mga minamahal. So, syempre, I will grant your wish dahil mahal na mahal ko po ang aking mga viewers. So, as per request, gusto po nilang i-cross-examine daw po natin itong si NBI Regional Director 11, Archie Albao. So, saan nga ba ito nagsimula, mga minamahal? Kasi parang ang tendency nito, ginagawa po tayong tanga ni Archie Albao dahil nga po sa napakadaming butas na nakita sa kanya. Kasi ganito, mga minamahal, nung mga nakaraang linggo or araw, siguro araw na lang, sabihin natin, napabalita na ang nangyari po, ito. Sabi dito sa balita, NBI Region 11 muling nagsilbi ng warrant of arrest, ngunit bigong mahuli si Kibuloy. Yan po yung balita dito sa UNTV. So, nagsagawa po mga minamalang NBI Region 11 sa pamamagitan nga po ni Archie Albao. Nagsagawa po sila ng pag-raid sa compound ni Kibuloy. Lalo pat yung mga panahong iyon ay nauso po yung salitang moro-moro. So, may katotohanan kaya na moro-moro nga itong investigation dito kay Pastor Apollo Kibuloy. So, para mag-gets natin yung context, panoodin muna natin yung kaganapan ng mga nakaraang araw. Ito yung sabi. Bigo na namang maaresto ng National Bureau of Investigation 11 ang religious group leader na si Apollo Kibuloy at 4 na kapwa niyang akusado. Bandang hapon itong Biyernes, muling pinuntahan ng NBI 11 ang KOJC compound sa Buhangin, Davao City upang isilbi ang warrant of arrest mula sa korte sa Pasig City at Davao City. Ganon din ang arrest order mula sa Senado. Hindi kaya ng PNP mapayapang naisilbi ng NBI ang warrant of arrest sa loob ng 1 oras. Guys, take note. Mapayapa nilang naisilbi ang warrant of arrest. Diba? Tapos, narinig nyo din naman, no, sa pinakaunang sinabi sa video na ni-raid nila yung compound pero wala daw silang nakita. Tandaan nyo yan, mga minamahal, wala daw po silang nakita na kahit na sino. Wala doon si Kibuloy at pati na rin po yung 4. So, take note nyo yan, kasi mahalaga po yan sa ating mga pag-uusapan ngayon. Okay, continue. Hindi naman kasi the KOJC personnel as well as dito yung mga lawyers nila, pinapasok naman tayo. Ayon kay NBI 11 Regional Director Attorney Arcelito Albao, nais umano nilang kumpirmahin ang mga kumakalat na impormasyong nasa loob ng compound na tatago si Kibuloy. Pero pagkatapos ng mahigit 1 oras na paghahanap ng NBI kasama ang abogado at opisyal ng KOJC ay hindi nila nakita ang religious group leader. Pinasok namin yung kingdom, consists of 4.2 hectares, a 3-story kingdom, and meron siyang underground. Pinasok natin yung buong area. And so far, wala naman tayong nakita mga akusado, including Pastor Kibuloy. Tiniyak naman nila na handa silang magbigay ng proteksyon kay Kibuloy at kasamahan nila sakaling sumuko sila sa mga otoridad. Ayon naman sa abogado ng KOJC na si Attorney Israelito Torion, hindi na umano kailangang magdala ng mga armas kung nais pasukin ng PNP ang compound. I think there is no need anymore. That would be the 7th or 8th times that they would be doing that, and that would be... Okay, pansin nyo. Nabanggit naman ulit yung PNP. So, dito papasok. Okay, putulin na natin yung video na yan. Nagets nyo naman ata yung punto, no? Na nung nakaraang araw, nung nag-raid ang NBI, wala pong nakitang anino ni Kibuloy kahit na nung 4. Okay? Nakuha nyo na yung punto. Ngayon, dito po papasok ang aking gustong ipahayag na bakit iba yung treatment, yung pakikitungo, pakikisama treatment ng Kingdom of Jesus Christ. Mapapansin nyo sa lawyer, di ba?
puring-puri po siya sa nangyaring pag-raid ng NBI sa compound nila. Tapos bigla nilang dinown ang PNP na kung sakaling mag-imbestiga kayo, pwede nyong gayahin yung NBI na mapayapang nagsilbi ng warrant of arrest. Hindi ba kayo nagtataka, mga minamahal, na bakit iba ang treatment, ang pakikitungo, ang pakikisama ng Kingdom of Jesus Christ dito sa NBI at sa PNP? Bakit? Every time po na magsisilbi ng warrant of arrest, ng pag-raid, ang PNP, imagine, meron po silang mga dalang itak. After ng itak, may dalang mga batuta, may mga bolo, may pamalo, may kung ano-ano pang mga hazardous things para nga po dito sa PNP. Kasi parang galit na galit ang KOJC sa PNP. Bakit naman sila galit na galit? At ano yung meron sa NBI na every time na nagre-raid sila, abay bakit naman po ganun? Napaka-welcoming po ng NBI sa KOJC. Hindi nga wala kayong makikita mga nag-ano dyan, nagdadala ng batuta, pamalo. Parang close pa nga sila ng lawyer ni Kibuloy. Napansin nyo ba yun? Mga minamahal. So, doon pa lang mapapaisip ka na, ano yung meron kay Albao na wala kay De La Torre? I mean kay Torre. Ano yung meron kay Albao na bakit ganun na lamang ang pait nila kay Nicolas Torre? Bakit? Si Baste. Ano yung sabi ni Baste Duterte? Panghaharas daw po ang ginagawa ng PNP. To the point na gusto niya na nga daw pong sampalin itong si Torre. Ganito kasi mga minamahal, yung PNP po, meron pong nakabantay sa labas ng KOJC ng mga PNP para nga po dito kay Kibuloy. Totoo yan. Kung kaya't galit na galit si Baste, sabi pa nga ni Baste mga minamahal, yung movement ng PNP ay malinaw po na ito ay harassment. Diba mga minamahal, kung ikaw ay isang mayor, alkalde na may pagmamahal sa ating bayan, mantakin mo, nandyan nagtatago ang isang fugitive. Na dapat sana ikaw ay tumutulong. It is your duties and responsibilities to help the authorities to find Kibuloy. Kasi may warrant of arrest. Diba? Mga minamahal, meron po siyang warrant of arrest. Warrant of arrest sa RTC and warrant of arrest dyan sa Davao. Di ba dapat tinutulungan mo ang Philippine National Police para hanapin itong si Kibuloy? Eh bakit nagagalit ka pa sa PNP na nandyan na nagbabantay para mahuli itong si Kibuloy? Diba? Bakit gano'n na lamang yung galit mo sa PNP, kay Torre, sa buong PNP staff? Bakit gano'n na lamang po yung galit mo? Eh unang-una, hindi naman po ikaw yung inaagrabyado. Wala pong inaagrabyado dito dahil hinuhuli lamang po si Kibuloy. So, bakit mo kailangang magalit sa PNP? Eh ginagawa lang po nila ang kanilang tungkulin. Yun po yung pinakauna. Diba? Yun po yung pinakauna nating napansin na pangyayari. Pangalawa, eto na nga, nagsalita na si Arlene Stone. Ano yung sabi ni Arlene Stone? Pumasok sa eksena itong si Arlene Stone. Sabi ni Arlene Stone, hindi naman po talaga kikilos yung mga yan. Oh, bakit hindi kikilos? Kasi mga minamahal, tumatanggap daw po di umano ng bribery money itong si NBI Regional Director 11 Archie Albao. Yan po yung pagsisiwalat
ni Arlene Stone. Na-distract ako dito sa Punyemas na nag-message sa akin. Wait lang. Off natin. Okay. Back na tayo. Message na naman. Anyway, okay. So yun na nga, mga minamahal. Pagsisiwalat ni Arlene Stone na tumatanggap daw po itong si Archie Albao ng pera galing kay Kibuloy noong siya po ay miyembro pa ng KOJC at naging pastoral siya ng Kingdom of Jesus Christ. Dahil siya mismo nagsabi na siya daw po ang naghahatid ng pera papunta kay Archie Albao. Yan po yung pagsisiwalat, revelation ni Arlene Stone. Kung kaya't nga mga minamahal, itong si Congressman Ace Barber nagbabalak po na paimbestigahan itong si NBI Regional Director 11 Archie Albao. Kasi mga minamahal, imagine ha, nauso na nga yung salitang moro-moro, tapos mauuso pa din yung sinabi ni Arlene Stone na bribery money. So talagang kailangan bigyan ng aksyon to, mga minamahal. Lalo pat itong naging balita ni Arlene Stone kumalat sa mainstream media, pinick up po ng mainstream media. Kasi talaga nga namang mayroong connect. Di ba mga minamahal, paano kikilos ang NBI? Di ba? Kung binibigyan nga ng bribery money ni Kibuloy. At mapapansin nyo din na iba po yung treatment, yung pakikitungo ng KOJC dito nga po sa NBI versus sa PNP. Diba, mga minamahal? Pansin nyo yun? So, sa nangyari pong yun, nakalampag itong kampo ni Kibuloy. Yun. Nakalampag ang kampo ni Kibuloy. So, maybe, nagkagulo na. Nagkaroon na po mga minamahal ng war shock kung ano yung gagawin nila. Diba? Hindi ko naman sa iniisip na protector itong si Archie Albao ng isang pugante. Pero hindi din mawala sa aking isip na baka totoo yung sinasabi ni Arlene Stone. So dapat ma-freeze din yung account ni Archie Albao at paimbestigahan din kung saan nanggagaling yung kanyang mga pera. Diba? So, nung sinabi ni Arlene Stone na tumatanggap ng pera si Archie Albao dito kay kay Kibuloy, bigla pong napabalita na meron daw pong nahuling 4. Kanina po yun. I mean kahapon. Meron pong nahuling 4 na mga kasapi akusado ni Kibuloy. So, sino-sino yung mga co-accused ni Kibuloy? Okay, wait lang mga minamala. Ba't hindi nakita dito yung mga co-accused? Wait lang ha, mga minamahal. Wait lang po. Ang tagal kasi ng loading eh. Yan. Si Sylvia, Jacqueline Roy, W. Roy pala, si Crescente, si Ingrid. Kasi si Pauline, yun po yung naunang nahuli ng NBI, ay ng PNP. Oh, key point na din yun mga minamahal. Yung NBI, isa lang yung nahuli. I mean yung PNP, isa lang yung nahuli. Tapos yung NBI, 4. Ang tanong, dito na nga tayo sa tanong mga minamahal. After po na magsiwalat ni Arlene Stone yan, biglang napabalita nga na nahuli itong 4. Pero, nakakapagtaka. Nakakapagtaka mga minamahal. Kasi sino ba naman ang hindi mag-iisip? Nahuli yung 4, pero hindi mo man lang sinabi kung kailan nahuli. Hindi ka din nagpa-mainstream media. Yung to the point yung magpe-press con ka. Kasi malaking achievement to. Yes. Tingnan nyo every time na merong achievement, tingnan nyo si Benhur Abalos, kapag meron po mga achievement, nagpapa-press con.
Pero si Archie Albao, nagpa-interview lang. Tapos hindi sinabi kung saan hinuli, kailan nahuli, 'di ba? Kung sabay-sabay bang nahuli. Kasi kung matatandaan ninyo, 2 days ago, ni-raid yung compound ni Kibuloy. Ang sabi nila, wala daw silang nakita kahit na sino. So, hindi ba to, you know what guys, parang coincidence. Yeah, parang coincidence ang lahat. After magsalita ni Arlene, biglang nahuli yung 4, like, nang ganun lang kadali. So, dito na nga po, pumasok ang mga basa ng taong bayan. So, ano yung basa ng taong bayan? Una, sabi ng mga commentators natin, posibleng ginagawa daw ito ng NBI yung paghuli sa 4 na to para ibalik yung tiwala na nawala sa NBI. Tama, pwedeng ganon. Plus point. Pangalawa nilang kuro-kuro. Pwede daw pong gusto lamang pong patayin ng NBI ang issue sa moro-moro at sa bribery. Pwedeng ganon. Tama, mga minamahal. Pwedeng ganon. Yung sasabihin nila na hindi totoo yung Wait lang, pangatlo muna tayo. Pangatlo, sabi ng taong bayan, gusto nilang pagmukaing sinungaling si Arlene Stone. At pang-4, sacrificial lamb, itong 4 na nahuli ng NBI. Okay. Alam nyo, mga minamahal, isa lang talaga yung basa ko dito. Yung sacrificial lamb. Kasi doon po lahat nagko-connect. Pwedeng sabihin natin na itong 4 na to, sacrificial lamb ni Kibuloy para patayin ang issue ng bribery money, yung moro-moro na paghuli kay Kibuloy. Bakit? Kasi si Archie Albao paiimbestigahan. Balak pong paimbestigahan. At baka meron pong mas malalim na makita kung kaya't pinoprotektahan ni Kibuloy itong si Archie Albao. Mantakin nyo, yung 4 na huli, tapos si Kibuloy hindi. Ano yun? Diba? Kumbaga sinakripisyo ng Kingdom of Jesus Christ yung 4 para proteksyonan si Archie Albao. Hoy mga minamahal, pwedeng ganun. Diba? Kasi ano yung sabi ni Torre? Si Kibuloy, nandyan lang yan sa compound. Kasi kung wala dyan sa compound, bakit may mga kulto, yung Kingdom of Jesus Christ, na nakaharang nagbabantay sa labas ng gate ng KOJC compound? So maybe, gusto nilang pagtakpan si Archie Albao, gusto nilang protektahan si Archie Albao, kasi kung paimbestigahan si Archie Albao, magaling mag-imbestiga yung Kamara at yung Senado. Yung dalawang institusyon na yan, magaling mag-imbestiga. So pag inimbestigahan yan, baka merong mas makitang mas malalim na butas. Kung kaya't iniiwasan na nila. So ang tanging way, isakripisyo ang 4 para masabi na ay magaling ang NBI, para hindi na pagdudahan. Diba? Kasi mga minamahal, sobrang imposible talaga yung PNP, isa lang yung nahuli, tapos yung NBI, 4 agad. Hindi ba kayo nagtataka dun? Nakakapagtaka. Mga minamahal. NBI? Hindi man lang din sinabi kung kailan nahuli? Samantalang yung PNP nga nung nahuli si Pauline, nagpa-press con yan eh. Tapos ikaw, interview lang? Hindi ka man lang nagpa-press con? Achievement mo yan. Diba? So ano yung implication nito? Nililigaw ba ng NBI ang PNP? Kasi bakit lagi silang nauuna sa pag-raid sa KOJC?
So matotal, ganito ngayon nangyari mga minamahal. Sino ba naman talaga ang hindi magtataka? Nung ni-raid ng NBI ang KOJC, di ba mag-iisang oras na, bigla daw pong nawalan ng kuryente. Nakakapagtaka, KOJC, mawawalan ng kuryente. Tapos, meron na po silang daladalang mga flashlight. Nakakapagtaka. Alam nilang magba-brown out? May dala na agad silang mga flashlight? Or, kung equipment na talaga nilang flashlight, ang tanong kasi dito, mga minamahal, bakit nag-brown out? Bakit nawala yung ilaw? So, doon pa lang, kahit naman sino ata, magtataka, 'di ba? Mga minamahal. Kahit nga din ako nagtaka eh. Hirap kasi pag walang body cam. Totoo yan. Pag walang body cam, hindi natin malalaman kung nag-iimbestiga ba or baka nagmerienda lang sa loob ng compound. Tapos, after nila, doon, kasi di ba mainit daw, umalis sila. Paglabas nila, nagkaroon ng girian, ng bakbakan, salpukan, ang PNP at NBI. Kasi hinihingi yung search warrant ba, if I'm not mistaken, ganyan-ganyan. Nagkaroon ng girian. Kasi, sino ba naman din hindi magtataka, di ba? Wala kayong nahuli, wala kayong nakita sa loob. Tapos, i-report nyo sa amin. Tapos, itong PNP magre-report na nung ni-raid, wala naman daw po palang nakita. So, madami pong butas. Sa naging statement ni Nicolas, ni NBI Regional Director Archie Albao. So, para sa akin, dapat magkaroon ng investigation. Ituloy ang investigation kay Archie Albao. Kasi kahit paulit-ulit siyang magsinungaling mga minamahal, paulit-ulit din nating makikitaan ng loophole yan. Makikitaan ng butas na nagsisinungaling nga itong si Archie Albao. Tapos ngayon, todo depensa siya. Inactivate nilang defense mechanism. Bakit? Sinasabi ni Archie Albao na hindi niya daw kilala si Arlene Stone. Okay, choice niya yon kung itatanggi niya yon or hindi. Pero dapat katibuni, ganito yung gayahin mo si Arlene Stone, no? Walang hinihindian. Pag may pag ikaw ay mayroong nalalaman, personal knowledge, 'di ba? Dapat ganun, consistent. Hindi yung hindi ko nakita yun, tapos nakita ko, first time namin mag-meet. Yung inconsistency. Si Arlene Stone, consistent sa kanyang sinasabi. So, dapat, tularan mo to. Kati Binay, Kati Buni. Anyway, going back sa ating topic, kayo mga minamahal, ano sa palagay nyo ang totoo dito? Ano sa palagay nyo yung motibo ni Archie Albao? Ano sa palagay nyo yung implication nito? Nililigaw nga ba ng NBI ang PNP? Para mawala ang tiwala ng taong bayan sa PNP? Ay, wag naman ganun. Wag ganun. Hindi na po bobo ang taong bayan. Kasi kung sa palagay ng taong bayan na nagsasabi ka na totoo, lahat sila a-agree sa'yo. Kaso hindi po umagri. Kasi talagang nagmumukhang drama itong paghuli mo sa 4. Lalo pat mayroong mga kaakibat na ebidensya. Diba? Kaya wag mo kaming pinaglololoko, Archie Albao. Adik ka ba? Ako'y nagtatanong lang adik ka ba? Kung kaya't nililigaw mo ang taong bayan. Ginagawa mong tarantado ang taong bayan. Nag-iisip ka ba? Nako, ako'y nagtatanong lamang. So kayo, mga minamahal, ano sa tingin ninyo? Kasi sa akin, yun na yun, yung nakomento ko na maybe sacrificial lamb,
gustong patayin yung issue sa bribery, pagmukhang sinungaling si Arlene Stone, or so whatever. Ano pa mang reason yan? Yung pinakapunto natin dito mga minamahal is, bakit naman ganun? May butas. Anyway, yun guys. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.